Hi everyone! I'm Teacher Margie. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-assign as DCP admin ang inyong school head. So, dapat naka-sign in kayo as LIS coordinator kasi ang i-assign ninyo is your school head as DCP admin. Ayan. So, mag-sign in ka as your account as LIS coordinator. Ayan. So, kung ganito ang screen ninyo, so, dito tayo sa administration, pipindutin. Pero pag hindi naman ganito ang screen na lalabas, diyan sa tabi ng pangalan mo, merong drop-down button. Pindutin mo lang yung administration. So, para i-navigate ka sa ganitong screen. Then, don't forget, dito naman sa drop-down, so, makikita nyo dito sa personnel, yung drop-down, pindutin ninyo yung DCP PSF. Ayan. Para yan yung i-assign sa role ninyo kapag mag-a-assign kayo ng mga personnel. Ayan. Then, after na napindot yung DCP PSF, pindutin naman yung kulay green na button, yung Manage Personnel. Then, search by name, yung pangalan ng i-assign mo. So, ang i-search by name ko is our school head kasi siya yung i-assign ko as DCP admin. So, tandaan ninyo, kapag nag-a-assign kayo ng DCP admin, hindi pwedeng i-search mo or i-assign mo ang sarili mong account. Dapat, kung account mo yan, ang i-assign mo is your school head. Kung ang school head ang may account, ang i-assign niya is the LIS coordinator. Ganun lang. Vice versa lang yun. Ayan. Then, pindutin ang folder. Ayan. So, makikita nyo na sa screen, nakalagay na dyan yung, makikita nyo yung blue button. Ayan. So, add role. So, pindutin lamang yung DCP PSF Administrator para mai-add role nyo na ang inyong school head. Ayan. So, makikita nyo na dyan, success. Access level in 10, 22, 27, annual. DCP PSF, updated na siya. So, naging DCP admin na ang aming school head. Ayan. So, ganun lang kasimple ang pag-a-add role ng ating mga school head. Ayan. Para maging DCP admin. So, tignan natin, i-check natin. So, ilalag out ko yan. Ilalag out ko yung account ko kasi i-check natin yung account ng ating school head kung naka-add role na ba yung DCP admin niya. Ayan. Ayan. So, lahat ng role na makikita nyo dito sa bandang itaas sa upper right. Ayan. So, school head or representative, DCP, PSF, yan yung bagong in-add ko na role sa ating school head. Then, WINS administrator din siya. Kaya, pwede niyang mabuksan ang portal anytime. Kasi, naka-access na siya at nakalagay na role na niya dyan sa kanyang account. So, para ma-check natin kung okay na at ma-access na ang DCP portal, so, i-click niya lang ang DCP portal. So, tandaan ninyo, pwede nyong ganito yung screen, i-click na agad yung DCP portal. Kung hindi ganito ang lalabas na screen, dito sa katabing drop-down list ng pangalan. Ayan. So, two ways tayo na pwedeng mabuksan ang DCP portal. Ayan. So, ayan. So, okay na. Kasi dati na hindi naka-assign yung account, need permission, sabi niya. So, ngayon, naka-add role na siya. So, may access na tayo at permiso na ma-open ang DCP portal. Ayan.
Then, dito sa screen na ito, makikita nyo na at pwede nyo nang i-download yung inventory template ng ICT equipment. Ayan. So, dito sa pinakababa, i-download na nyo na lang yan. Then, school template. Ayan. Ayan. Then, stakeholder profile and internet connectivity. Ayan. So, sana nakatulong itong video na ito para may-assign nyo na rin at mabuksan ang DCP portal as admin. Maraming salamat!